Mga kabayan, gusto rin ng Armed Forces of the Philippines na makakuha ng mga long-range na weapon, para mapalakas ang kakayahan para depensahan ang Pilipinas sa anumang uri ng external threats. Kaya gagastos ang Pilipinas ng 1.894 trillion pesos or 33.74 billion US dollars para maisakatuparan ang proyektong ito. Sa budget na ito, kasama na rito ang pagbili ng 40 na multi-role fighting aircraft para sa Philippine Air Force. Pero bago natin alamin kung ano pang mga weapon ang bibilhin ng Armed Forces of the Philippines, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Alam nyo namang mayroong nakadeploy na mga Typhoon Mid-Range Capability Missile System ang US sa Northern Luzon ng Pilipinas para gamitin sa Sulocnib 2024 exercises. Dahil dyan ang ating mga kasundalohan nagkaroon ng chance para mapag-aralan kung paano gamitin ang missile system na ito. Ang Typhoon Mid-Range Capability Missile System ay pwedeng gamitan ng Standard Missile or SM-6, at Tomahawk Subsonic Cruise Missile. Ang Standard Missile SM-6 ay isang 3 missiles in 1. Ibig sabihin pwede siyang gamitin bilang anti-air warfare, anti-surface warfare, at ballistic defense, or sea-based terminal missions. Ito ay may range na mahigit 240 kilometers, at may speed na supersonic. Ang IB variant nito ay naabot niya ang hypersonic na speed. Ang Tomahawk missile naman ay isang subsonic cruise missile na kaya niyang mag-strike ng target about 2,500 kilometers. Kaya medyo malayo-layo ang naabot ng missile na ito. Pwede ito gamitin sa land or sea attack. Ang bagong upgrade nito ay mayroong pangdepensa sa mga jamming device. Kaya napakaganda ng missile system na ito, kahit ito na lang bilhin ng maramihan ng Pilipinas. Sapat na para depensahan ang teritoryo natin. Pwede din gamitin pang-attack, kaya nito abutin ang mga artificial island ng China gamit ang Tomahawk cruise missile. Dahil sa all-around at nakapag-training ang trupo natin sa missile system na ito, si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. ay gustong kumuha ng Typhoon Mid-Range Capability Missile System na ito. One of the objectives of the AFP Transformation Roadmap is for us to transform the AFP in its current state to a world-class armed forces. And of course, with that comes along the capability advancement that we want to achieve. Part of that advancement is trying to get in the latest weapon systems that are out there, enough for us to develop a deterrent effect. So one of the modern weapons are, of course, the missile systems. In fact, we already have the BrahMos mid-range missile systems. We are wanting to get more of the latest weapon systems. That includes the mid-range capability. So, as early as now, while we don't have them yet, just like what we did with the Stingers, with the Javelins, we start training already, even if we don't have them in our inventory. So, the objective is for us to train together with our strategic ally on the use of modern weapon systems. Ang Typhoon Mid-Range Capability Missile System ay naging trending dati matapos manawagan ang China at Russia sa Pilipinas at US na tanggalin or ibalik ang naturang missile system. Ngunit ipinaliwanag ni US Indo-Pacific Commander Admiral Samuel Paparo na ang deployment ng missile system na ito ay para lamang sa Sulocnib 2024 exercises. Ayon naman kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. ang pagpayag sa deployment ng mga missile system ay dahil na rin sa pagnanais ng AFP na ma-modernize ang mga kagamitan nito. Ang missile system na ito ay hindi pa alam kung kailan tatanggalin dito sa Pilipinas. Sana iiwan na lang dito ng US para may long-range missile system tayo. Sa multi-role fighting aircraft, wala pang balita dahil nakasekreto ang bidding, kaya hindi pa malalaman kung anong jet fighter ang kukunin. Kaya abangan na lang natin. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time ninyo.